Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera nitong February 9, makikita ang isang sasakyang nakahinto sa isang gasolinahan sa Quezon City. Maya-maya pa, isang buntis ang bumaba at lumapit sa isang gasoline attendant para makigamit ng banyo. Ito, kinausap niya yung attendant, gasoline attendant, naganap ng CR. Makikita mo siya, laklakad siya, di ba? Laklakad siya, parang wala lang, di ba? Sa CR na ito ng gas station, pumasok yung babae. Ang sabi niya ay makikigamit lang siya. Mga 15 minuto ang lumipas bago siya lumabas. Pagkatapos, 10 minuto pang tumagal, doon na nadiskubre na may iniwan palang bagong silang na sanggol sa loob. Buhay pa? Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan. Isa ang gasoline attendant na si Jocelyn sa mga unang nakakita sa sanggol. Yung bata pa ba nung napansin? Nasa ilalim po siya nung lababo iniwan. Yun nga, ang sinabi sa amin, may busal na tissue, yung baby. Hindi rin po narinig ng mga pulis na umiiri yung nanay. Kaya hindi rin wala sa isip namin na may ganun pong mangyayari. Wala kayong duda? Wala po. Ang nakita ko na lang po sa kanya, yung buko yung dugo. Then, inano lang niya, flash lang po niya dun sa CR. Mabuti na lang daw at may police outpost sa gasolinahan. Kaya mabilis silang nai-report ang insidente. Agad na isunugod ang sanggol sa ospital para masuri. Tatlong araw matapos ang insidente, nagsagawa ang Quezon City Police District ng manhunt operation para matunto ng babaeng nang iwan sa sanggol. Mahanap kaya ang babae? Kasama yung women's natin, papunta tayo sa sa area kung saan nakatira yung suspect natin na nag-iwan ng bata, kanyang anak. Nagpatuloy rin ang paghahanap ng mga otoridad sa inang nang iwan sa kanyang bagong silang na anak sa isang gasolinahan. Sa pakipagtulungan ng Land Transportation Office o LTO, natukoy kung kanino nakarehistro ang sasakyan kung saan bumaba ang babae. Na-identify na natin kung anong plaka yung ginamit. Nakita na rin natin kung sino yung mga taong nandoon sa loob ng sasakyan. Ilang CCTV footage din ang na-recover ng pulisya bago mangyari ang pag-abandona. Bandang 8:30 ng umaga, makikita natin yung sasakyan dumaan sa may kasing-kasing. Ito. AB Katipunan, 751. Yan nga yun. Dahil kumpirmado na ng pulisya ang kinaroroonan ng babae, agad na tumungo ang mga otoridad sa address na nakarehistro sa sasakyan. Habang nasa biyahe, isang text message ang natanggap ng mga pulis. Positive outlook, positive yung nanay nandito bantay sa tindahan. Sabi ng tropa doon na nauna na. Replyan ko. Namataan din ng mga otoridad ang sasakyang nahagip ng CCTV kung saan bumaba ang babae. Okay. Dito na pinasok ng mga pulis ang bahay ng target. Agad na sumalubong ang babae at kanyang mga magulang. Doon po tayo, doon yung ipapaliwanag po, okay po? Para po, alam niyo po yung ibig sabihin po. Alam niyo po yung ginawa ng last Friday po. Ma'am, kayo po ba yung nakita sa CCTV? Yes, apparently. Ano po masasabi niyo po, bakit niyo po nagawa yun? Which one? Sinubukan namin kunan ng pahayag ang babae, pero tumanggi siyang magbigay ng panayam. Agad na dinala ang babae sa QCPD Station 9. Sakaling mapatunayang nagkasala, haharap siya sa kasong attempted infanticide at child abuse bilang paglabag sa Child Protection Act. Sa ngayon, nakakulong pa rin ang suspect. Ma'am, pwede ba makuha yung side nyo sa story na to? Ma'am?